At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media natin sa inyo ni Madam Chika. Isang malaking balita ang pumukaw sa atensyon ng buong bansa matapos ang matagal na panahon ng mga spekulasyon at mga paratang. Inaresto na ng mga otoridad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos makumpleto ang mga ebidensya laban sa kanila, kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian at mga illegal na gawain. Ang mga kasong ito ay naging sentro ng mga investigasyon na naging sanhi ng kanilang pagkasangkot sa mga hindi kanais-nais na aktibidad. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang source, matagal nang minomonitor ng mga otoridad ang mga galaw ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. At ayon sa mga ulat, natuklasan ng mga malalaking halaga ng iligal na transaksyon at hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan na nag-ugat sa kanilang mga proyekto at kasunduan sa mga negosyo. Sa isang press conference, binahagi ng mga investigador na ang mapagkasasangkot ng mga ito ay hindi na matitinag dahil sa kompletong dokumento at mga testigo na nagpapatunay sa kanilang mga krimen. Nakita ng mga otoridad ang mga hindi pa ipapaliwanag na yaman ni Marcos at Romualdez, kabilang na mga ari-arian at negosyo na hindi tugma sa kanilang mga deklarasyon ng yaman. Ayon pa sa mga sources, mayroong mga bank account sa mga banyagang bansa na konektado sa kanila at naglalaman ng milyon-milyong dolyar na hindi nila kayang ipaliwanag. Ito ang naging batayan ng mga kasong isinampa laban sa kanila at nagbigay daan sa kanilang pagkakaharap sa mga kasong kriminal. Ilang linggong lumipas matapos magsagawa ng mga raid at paghuhukay ng mga dokumento na may kinalaman sa kanilang proyekto. Ayon sa mga investigador, ang mga kasong isinampa laban kay Marcos at Romualdez ay may kinalaman sa pagbabayad ng mga kontrata at kickbacks mula sa business deal na nagpakaloob ng kanilang mga kapakinabangang tinitiyak ng mga otoridad na hindi sila titigil sa paghahanap ng karagdagang ebidensya na magpapatibay para sa kanilang mga paratang. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan ng kanilang mga kalaban, iginiit ni Pangulong Marcos at Romualdez na ang mga paratang laban sa kanila ay walang batayan. Ayon sa kanila, ito ay isang bahagi ng pagsasabuatan upang sirain ang kanilang reputasyon at posisyon sa gobyerno. Subalit hindi na pwedeng baliwalain mga dami ng mga testigo at ebidensya laban sa mga investigador na nagpapatibay na sa kasulukuyang mga kaso laban sa kanila. Dahil dito, marami nag-aabang kung ano magiging susunod na akbang ng mga otoridad at mga legal na eksperto kaugnay sa kanilang pag-aresto. Ang mga karagdagang legal na aksyon ay tiyak na maghahatid ng mas maraming drama at tensyon sa politika ng bansa. Habang sinusulong ang kanilang mga kaso, hinihintay ng buong bansa magiging desisyon ng korte hinggil sa kasong kriminal na isinampa laban sa kanila. Ito po ang mga balita ukol sa kasalukuyang kaganapan na tiyak ay maghahatid ng malaking epekto sa ating bansa. Maghintay pa tayo ng iba pang mga detalye kaugnay sa kaso ni Romualdez at Marcos, samantala patuloy ang ating pagmamatsyag sa mga susunod na kaganapan. Maging alerto at mga kababayan, at kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe and share para naman po sa mga karagdagang impormasyon.